Guys, nahanap ko na ang best basketball shoes of 2023. At hindi to legit guys, fake lang to. Pero wag ka nga alis kasi sigurado magugustuhan mo rin. So kung naghahanap ka ng magandang sapatos na panlaro at mura lang na siguradong ma-afford mo kasi yung presyo nito guys, para ka nang bumili ng 4 na kape sa Starbucks. Sobrang mura niya pero guys yung quality niya. Simulan na natin. This is the Adidas Harden Volume 7 review. Umpisa natin sa main reason kung bakit ko to binili. Guys, medyo madumi nga lang kasi kahapon naglaro ako. Pero nilinis ko to para sa B-roll natin. Nakikita nyo sobrang linis niya. Effort pa ako guys sa paglinis ng sapatos. Nga pala, ang ginamit kong panglinis dito ay from Rems PH na isa sa mga last uploads ko dito sa YouTube. Kung hindi nyo pa napapanood yun guys, paano maglinis ng sapatos, panoorin nyo dito. May giveaway tayo doon at ang nanalo ay si Adrian Balbuena. Congrats sa'yo, nanalo ka ng Rems shoe cleaners. I-message kita sa IG para malaman mo kung paano mo claim yung iyong premyo. Babayaran mo lang giveaway tapos nagpabayad para binili. Pero guys, going back, ang pinaka nagustuhan ko kaya ako binili to ay yung design. In terms of design guys, sa lahat ng basketball shoes ngayon na mga ni-release recently, ito yung pinamagandang design para sa akin. Ni-release to guys, kailan nga ba? Alexa, when was the Adidas Harden Volume 7 released? The Adidas Harden Volume 7 signature shoe was released in March 2023. The Adidas Harden Volume 7 Okay, was the tama na. in the series and was designed by James Harden. Ang dami pa sinabi guys. Basta guys, yung overall look ng shoe, yung silhouette niya, yung materials na ginamit, especially yung colorway na to guys, yung silver, sobrang gustong-gusto ko yung design niya. Actually, may ibang colorway din to na nagustuhan ko, yung parang medyo beige, tapos yung black and white. Pero guys, legit lang yon, walang fake na ganun. Sa Adidas website, mabibili yun, nasa 9K. Ililink ko pa rin sa baba. Itong fake na to at yung legit, lahat yan ililink ko sa description box sa baba. I-check nyo na lang kung magustuhan nyo. Speaking of materials guys, kahit dito sa fake pair na to, maganda yung materials na ginamit. Itong silver na part na to na fluffy, na parang puffer jacket design. Malambot siya guys. Siguro guys, PU patent leather to na may foam sa loob. Malambot siya, komportable siya isuot. Itong nasa toe box, parang same material lang din siya nung leather na yon. Yung stitching niya guys, pulido rin. Wala kang makikita yung mga tabingi, yung mga mas mahaba yung ibang stitch kaysa sa iba. Tapos meron siyang sock lining na medyo kasing kapal din nung usual na pang basketball na medyas. Masikip siya sa unang suot. Alam niyo naman, di ba? Sa simula talaga, masikip. Pero pag tumagal na guys, lulog at luluwagin niya. Hindi naman sa maluwag as in parang wala na siyang support. Maluwag siya in a sense na mas madali na siyang isuot kasi kung mapapanood nyo sa mga review ng legit na Harden Volume 7, sinasabi nila na mahirap isuot tong sapatos na to. In my case guys, dito sa fake, sa simula lang naman ako nahirapan. Hindi ko alam kung may makikita pa kayong ibang review ng fake. Kaya swerte kayo na nire-review ko na fake. Swerte rin kayo na wala akong pambili ng legit kasi kung meron, legit yung nire-review ko ngayon. Pero guys, huwag kayong mag-alala. Kung mag-subscribe kayo sa akin, malay nyo, ang gagawin ko next time, fake versus legit na, di ba? Dahil makakabili na ako ng legit. Meron din siyang parang ankle support na tapos medyo makapal din yung cushioning dito sa may bandang ankle. Tapos sa likod naman guys, sa may heel part ng midsole, plastic siya na may 3 stripes na Adidas. Yun lang yung sign niya actually na Adidas siya. Tapos guys, may boost din siya dito sa sapatos na to. First time ko magkaroon ng fake na shoes na may boost. Pero dati may boost din kasi yung sapatos. At parang ganun din. Parang ganito rin kalambot yun. Kuhang-kuha nila yung lambot ng boost. Tapos syempre hard rubber yung dito sa may midsole. And may konting translucent plastic din siya dito na nagpaganda. Tapos meron din siya ditong translucent material dito na black. Alam niyo yun, yung parang nasa mga Air Max na sapatos. Yung parang bubble. Ganon yung material niya. Removable din pala insole niya guys. Hindi ko lang napakita dun sa B-roll pero ganito siya kanipis. And going to the outsole guys, yung material niya, again, same with the midsole din. Syempre, continuous yan. Hard rubber. And meron din siyang parang plastic plate dito. Hindi ko alam kung katulad siya dun sa legit na parang may X din talaga. Kasi hindi siya kita eh. Kasi dun sa legit na Harden Volume 7, medyo translucent yung outsole. Pero ito kasi guys, opaque lang siya. Pure white and black. So hindi nyo talaga makikita kung ano yung nasa loob. Wala naman tayong pakialam doon. Ang importante sa atin, komportable, nagagamit, at may spike. Speaking of spike, traction pattern naman tayo. Maganda yung traction pattern niya guys. It's a combination of different patterns actually.
Meron siya ditong herringbone pattern dun sa black. Parang fingerprint na radial pattern itong white part. Tapos itong black naman dito sa may heel part ay radial pattern siya. So nakakatulong to guys sa mga shifty movement nyo. Kung gagamitin nyo siya sa hardwood court, sa yung parang rubberized paint, or kahit dun sa parang semento lang na medyo shiny, may spike siya guys. Pero kung katulad dito sa pinaglalaroan ko, wala kang maririnig ng spike syempre kasi medyo semento yan na rough yung tipong gagas-gas talaga. So, dahil dito ako naglalaro, actually, ilang beses ko na ba ito nagamit? Siguro maraming beses ko na rin ito nagamit guys, and kung mapapansin nyo, medyo may pudpud na part na, pero sigurado ako kahit yung legit, ganito rin naman yung mangyayari kung sa ganitong klaseng court kayo maglalaro. And speaking of durability guys, alam ko meron na akong karapatan na magsabi na matibay itong sapatos na to kasi 2 months na siguro ako naglalaro. Yung mga shooting ko pag umaga, tapos kapag naglalaro every Sunday kasama yung mga toda dito sa amin. So shoutout sa inyo mga kuya kung napapanood nyo to. And by the way guys, siguro ang medyo disadvantage ng sapatos na to ay yung kasama niya talagang sintas. Kasi pinalitan ko na to ng sintas. Mas makapal na tong sintas na to. This one is the 8mm oval laces from Loose Ends guys. Yung 47 inches yata yung binili ko. Bilhin nyo na rin yun guys. Kung bibili nyo tong sapatos na to, or actually kahit anong fake na basketball shoes, bumili na rin kayo ng ganitong oval laces. Kasi makapal siya at siguradong matibay. At syempre mas komportable rin siya kasi medyo mas makapal. So mas maraming surface area na lalapat sa paa nyo. May mga pa ganun tayo dito. At saka guys, murang-mura lang naman. 69 pesos lang yan. Sakto na siya guys kasi nga sa legit na Harden Volume 7 makapal nga raw yung sintas. And in terms of stability guys and court feel, masasabi ko okay siya kasi never naman ako natapilok using this sa mga laro. Kasi makikita mo naman pansin mo naman na medyo malawak tong part na to. At bago tayo pumunta sa pinaka-inaabangan nyo, which is yung fit and yung price niya. Nasabi ko na ba yung price kanina? Basta nasabi ko lang mura, di ba? Hindi ko pa nasasabi yung presyo. Bago tayo pumunta doon, so papakita muna ako sa inyo ng ibang items sa mga aking basketball journey. Meron akong outfit ideas dito, and syempre papakita ko yung bola na ginagamit ko. Medyo madumi kasi nga kakagamit lang kahapon. This one is the Molten BG5000. Mukhang legit din, pero fake lang din to guys. Check nyo na lang sa link sa baba. Actually, sabay ko lang halos nabili yung sapatos and yung bola. And guys, so far, wala namang natutuklap na leather parts. Meron lang siyang gas-gas. Siguro yung mga natatama sa kanto kapag tumatalsik yung bola, and yung sa rough road. Rough road din na pinaglalaroan namin. Pero okay pa rin siya, still holding up. Meron din akong isang bola pa dito. Itong black, sobrang mura lang nito. 250 plus lang. Rubber naman siya. Yung kasing isa, yung BG5000 leather yon. Sobrang kapit. Maganda rin siyang i-dribble guys, halos ka-weight lang din nung BG5000. Nga pala guys, every time na naglalaro ako, suot ko tong Manly na supporter na to. Advice ko sa inyo kapag magbabasketball kayo, magsuot kayo ng supporters kasi hindi enough yung boxer briefs, and even yung mga brief na normal, hindi siya enough para suportahan yung dinadala nyo. So mag-supporter kayo guys, and para sa akin, ito yung pinakamagandang supporter na nakita ko online. Medyo mahal siya, 400 plus, pero sobrang sulit. Actually, parang boxer briefs lang siya, pero may supporter siya. Alam niyo yun, yung supporter na parang kasi ayaw ko ng mga supporter na parang brief lang tapos strap lang yung nasa likod, so kita yung puwet. Isipin niyo lang, naglalaro ka tapos pag talon mo biglang nadali yung shorts mo, di ba? Nahawakan tapos natanggal, di nakita, para kang nakapang sexy na outfit. And going to our basketball outfit ideas guys, ito, pwede nyong gawin rin to tights na parang pang cycling yata to, or pero pwede rin siya pang basketball kasi nga, di ba, yung ibang mga NBA superstars, pag nagpa-practice sila, nakamahigpit lang sila na ganyan. Ang binili ko yung pinakamaliit na size, yung compression shirt and compression short, so pinatungan ko lang din yan aking UP shorts. So kahit actually kahit anong shorts naman babagay dyan. Black socks and itong ating Harden Volume 7. Para sa akin, napakagandang tingnan na continuous yung, kasi di ba black yung sock lining nito. Tapos black din yung medyas nyo. Sobrang gandang tingnan yan. Next outfit guys. Naging outfit ay medyo may pop of color tayo dito. Itong ating sublimation printed na basketball shorts. Na sobrang ganda ng design nito guys. Actually, hindi naman ako mahilig sa makulay talaga. Pero nung nakita ko itong design na to, itong smiley specifically, check nyo na lang, nasa link rin yan sa baba. Naka-amaze lang kasi parang naka-filter ng 3D na parang nakakahilo na ewan. Ang ganda ng shorts na to guys. And partneran mo lang yan ng black na jersey. Tapos yung black rin na compression pants, socks, and itong Harden Volume 7. Sobrang ganda na yan guys. And guys, another outfit bago tayo pumunta sa pinaka-inaabangan nyo. Jersey, Luka Doncic. Actually, maraming iba't ibang jersey rin ng iba't ibang players, pero nagandahan kasi ko sa design nung font nung Dallas, yung color din, yung contrast nung dark blue dun sa green na yan and white. Guys, tingnan nyo yung check nung Nike. Sobrang, di ba, ang ganda.
parang legit din. Pero sobrang mura lang yan. Nasa 200 lang yan guys. Sulit na sulit yung jersey na yan. Partneran nyo lang ng white na mesh shorts. This one is from Messi PH. And white socks din. And yung ating Harden Volume 7. May contrast tayo dyan. White yung shorts and socks. Yung mga socks nga pala na yan guys. Nasa previous video ko yan. I-check nyo na lang din dito sa channel. Now, back to our Harden Volume 7. Ito na yung pinaka-inaabangan nyo, guys. In terms of sizing, guys, I suggest you go through to size. Guys, yung US size nyo, US size, ako size 10 US ako. I went with size 10 US then on this one and saktong-sakto siya sa akin. And guys, so as for its price, you can buy it for just 899 pesos sa Shopee. Hindi ko alam kung ito yung tinatawag nilang Class A or unauthorized authentic or OEM. Basta, maganda yung quality ng material niya, guys. Hindi mo siya mapagkakamalan na, alam niyo yun, yung fake na mga presyong 1,000 pababa. Kasi kadalasan yung mga ganitong quality, ganitong build, ganitong materials, yun yung mga presyo ng mga 1.5, 1.8, di ba? Alam mo yun, yung mga presyong Cartimar, mga presyong Green Hills. Kaya para sa akin, kung gusto nyo ng pangharabas, yung hindi nyo na kailangang ingat-ingatan na panlaro, go with this. Kasi maganda yung design, maganda yung quality, yung comfort mo. Yung comfort ko nito, halos pares lang nung nireview kong Nike Precision 4 na legit. And guys, legit yon, nasa 4,000 yon. Tapos ito, fake lang, 899. So kayo mag-decide para sa inyo, kukunin nyo rin ba itong sapatos na to? Comment nyo sa baba kung may bala kayong kumuha nitong Harden Volume 7. Marami pa siyang ibang colorways. Hindi ko alam kung gaganda yung performance nyo pag ginamit nyo to. Pero para sa akin guys, mas naging shooter na ako kasi nagpa-practice ako. Hindi yan dahil sa sapatos. Tandaan niyan. Kahit pangit yung sapatos nyo, pangit yung gamit nyo, kahit saan sa buhay, ma-apply nyo yan guys. Kahit pangit yung sitwasyon nyo. Basta lagi nyo lang ginagawa, paulit-ulit. Mag-improve at mag-improve kayo.